verse for today is all about Ephesians 6:16. And sabi dito, shield of faith. Sabi dito sa Ephesians 16, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil ones, flaming arrows of the evil one. So sa Tagalog po, lagi yung pananampalataya. So paano natin sasanggahin yung atake ni Satanas? We have that shield, yung pananggala, and that is yung pananampalataya natin sa Diyos. Panangga is yung pananampalataya na siyang papatay sa lahat na naliliya na palasok ng diabo. So, first teaching natin today is Christians are both offensive and defensive. Tayo ay Christian na hindi dapat offensive. Tapos, pagdating sa defensive, kailangan na balance. Offensive and defensive. Maraming Christian na puro defensive lang. Kumbaga bubog sarado naman tayo palagi. Lagi inaatake ng Satanas, diba? So, mananaigin ka sa mga at hindi pa natin pasama. Wala tayong nagawa. Hindi parang pag-asa na namin is alisin dito sa mundo. So, hindi dapat ganun. Mali-mali na nandun tayo sa defensive. So, hindi lang tapos sa defensive. Dapat nasa offensive na tayo. Yung mga Christian na nag-offensive naman is dapat balance. Dapat we have yung kahandaan tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dapat hindi lang puro defensive. Dapat may offensive ka din na kailangan protektahan yung sarili mo, both offensive and defensive. So nagmamarsya tayo against Satan, against spiritual of darkness, and we have the defense. May pang-depensa ka, at yung pang-depensa natin yung pananampalataya natin sa Diyos. So Christians are both defensive and offensive, and no, hindi either. It's both defensive and offensive. Number 2, Satan's flaming arrows include deception. Ang palaso ni Satanas na ginagamit para sa pampahina sa atin ay may mga pagkakataon na talagang hindi tayo nanilikod, pinahinaan tayo sa pinaraya ni Satanas, at napakarami niya ngayon. So example, diba, flaming arrows, ang mga flaming arrows ni Satanas sa atin. So like limang deceptions na pandaraya ni Satan, palaso. So kasi noong unang panahon, yung mga shield po ng sundalong Romano is rectangular at binababad yun sa tubig kasi may part na leather. So para kapag merong palaso na parating sa'yo, pag tumama dun sa shield mo, eh mauubos yung apoy, hindi ka masusunod yung shield mo. So ito yung context, yung background ng shield. So yung flaming arrows na galing kay Satan, dapat sanggain mo yun ng pananampalataya. Ano yung mga halimbawa ng flaming arrows? Una, doubt. Did God really say na kapag alam mo yung palaso na ibibigay sa'yo, pag nagdahan mo yun, na Lord, nag-exist ka ba talaga? Lalo na kapag nandun tayo sa part na may pinagdanaanan tayong problema or sitwasyon, nagdududa tayo. So sabi sa Genesis chapter 3, and then yung serpent, ito yung unang lumabas, sabi din ng serpent, he said to the one, did God really say? Sinabi pa talaga ng Diyos, may utos pa talaga ang Diyos. So did God say is you must not eat from the life of trees? Nag-create ng pagdududa sa isip ng tao. So sa atin, pag natake ka ng flaming arrows of Satan at hindi ka protektado ng faith mo, ano yung madali ka matamaan?
madaling mag-create na maliit na apoy na pagdududa. At kapag hindi nakababad yung pananggalang mo sa tubig ng salita ng Diyos, masusunog yung pananggalang mo, mawawala ka ng pananampalataya sa Diyos. And now, nag-i-start na yung Satan sa buhay mo. Yung doubt, maliit na apoy yan. And eventually, kaya tayo makonsume yan. Did God really see? Pangalawa, wealth, material, things make you happy. Nagpapasaya sa atin mga material na bagay sa mundo. Pangatlo, flesh. Worldly flesh is better. You live for your own pleasure. Nagpapakasaya ka dito sa mundo. You only live once. Enjoy mo yung mundo. That is, so deception is yung flesh, diba? Worldly pleasure is better. So pride, follow your heart. You have follow your heart. Nakalagay dito. So be the God of your own. Be your own God. Yun nakalagay dito. Be the king of your own. Yun yung isa sa mga flaming darts of Satan. And self-centeredness. Light is all about you. So, ito yung mga flaming arrows of Satan na kapag tinamaan ka, isa sa mga to, talagang once nakikipagbaka ka, nakikilaban ka, pag tinamaan ka, isa sa mga araw na ito, tapos na yung laban mo. But you have to fight the shield of faith. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa plano ng Diyos, sa sinasabi ng kaaway sa'yo, ng Satanas. So, Satan's flaming arrows includes deceptions, mga pandaraya, na magpapabagsak sa atin. And the shield of faith is complete trust God. Yung sinasabi dito ng Apostle Pablo na gamitin natin yung panangkala, yung pananampalataya. It means completely trust God. Pagtiwalaan natin yung Diyos na hindi yung magpapasaya sa ating laman, hindi yung magpapasaya sa ating material thing. It's not about ourselves, it's all about God. You have to put your trust to God. Nilalabanan natin yung pagdududa, yung mga palasoy ni Satanas against us. So, kailangan tabanan natin yung mga worldly pleasure, yung pride, yung self-centeredness. Kailangan yung pananampalataya, and yung paglaban natin. And God knows what's best for us. And the shield of faith is completely trust of God. Even sa panahon ng pagdudusa, sabi rin, hindi ka bibigay. Kapag alam mo yung palaso ng Satanas is kaya kang pabagsakin nito, pero you have the shield of faith and the complete trust of God. Pagtiwalaan mo sinasabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos, pagtiwalaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na may control ng kasaysayan ng sangkatauhan. And hope this verse you like. Thank you everyone and God bless.